Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 211. Why? Oo. Oo kami. Tuwang-tuwa si Dana kaya nanginginig ang boses niya. Nagsalita. Ang partikular na modelong ito ay napakamahal, ito ay sapat na mabuti. Kung makikita nila ang isa sa kanila bawat buwan. Bagamat medyo maraming tao bumili ng mga sasakyang Porsche, hindi pa rin sila regular na makakapagbenta ng modelong lampas ang halaga. 2 milyon. Higit sa lahat, hiniling ni Fane ang dalawa sa parehong modelo. Mali ba ang narinig ko? Nangangalay ang panga ng ibang tindera. Siya. Gulat na nakatingin sa credit card. Hindi. Maghintay, sabi niya. Anong card ito? Bakit hindi ko nakita kanina? Napawi ang mga labi ni Fane sa isang mapait na ngiti. Ito ay isang espesyal na ginawang card. Marahil ay mas mababa sa 5 ang uri nito sa kabuuan. Mundo, mas kakaiba kung nakita mo ito dati. Ako lang yata ang nasa loob. Katisiya kung sino ang meron nito. Biglang sumili ang tindera ng walang katatawa ng ngiti. Nang marinig niya iyon, nagsisinungaling ka. Wala pang 5 kauri nito sa mundo. Hindi namin alam kung maaari mong i-swipe ang card na iyon nang may ganoong kalaking perang sisingilan. Ito. Kung ikaw lang talaga sa katisiya ang may ganitong card, wala. Makikilala ito, ngunit nangangahulugan din iyon na walang makapagpapatunay na totoo rin ito. Hindi ba tama iyon? Ikaw ay medyo matalino, hindi ba? Isang walang putol na kasinungalingan. Pinigil ni Selena ang kanyang pagtawa gamit ang isang kamay sa kanyang bibig, ang kanyang asawa ay pinalalaki ang kanyang kayamanan sa ibang antas. Wala pang 5 sa card na iyon sa buong mundo, at siya lang sa katisiya ang nagkaroon. Siya talaga. Nagkaroon ng mataas na opinyon sa kanyang sarili. Ang kasinungalingan ay napakasama na kahit ang mga Diyos. Simon got sa kanya. Ang galing mo, Daddy. Nakaramdam ng hiya si Selena. Nang tinitigan ni Kylie si Fane sa wagas na paghanga, halos kumikinang ang kanyang mga mata. Sige, kunin na natin ang bill. Ang dalawang kotse ay nagkakahalaga ng 5.4 milyong bucks sa kabuuan. Sabi ni Selena kay Fane, may matigas na ngiti sa labi. Sir, hindi ba? Hindi ka ba pupunta? Para makipagtawaran sa amin. Maaari kaming magbigay ng mga espesyal na alok. Ang tindera. Ang ekspresyon ay tinamaan ng gulat. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya. May gumagastos ng mahigit 5 milyong bucks sa isang shot, at hindi man lang niya sinubukan. Para makipagtawaran. Hindi salamat. Masyadong magulo. Huli na. At may appointment kami ngayong gabi. Paano ito, bigyan mo lang kami ng toll card. Walang pakialam na nakipagtawaran si Fane pagkatapos niyang isipin iyon. Sige, gagawin ko. Bigyan ka ng toll card na nagkakahalaga ng 20,000 bucks. Si Dana ay praktikal. Tumatalon sa tuwa. Mabilis niyang inasikaso ang mga kinakailangang dokumento noon. Dinala si Fane sa payment counter. Ang mukha ng mga tindera na nagkaroon. Kanina pa nakatingin kay Fane biglang dumilim. Isang benta ng higit sa 5 milyon, at inagaw ni Dana ang big shot na customer na ito. Sir, Miss, magiging epektibo kaagad ang insurance, ngunit wala kang plaka. Kung nagmamaneho ka ng mga sasakyan ngayon, aabutin ng ilang araw bago maging ang mga plato. Inisyu, ngunit magbibigay kami ng pansamantalang mga plato. Nakangiting wika ni Dana habang lumulundag sa tuwa ang kanyang puso. Hindi niya akalain na ganito. Ang tao ay magiging isang mayaman na tycoon. Sige, itataboy na lang natin. Una. Tumanggo si Fane, at ang mag-asawang ang nagmaneho ng mga sasakyan. Mula sa tindahan, huminto sila sa malapit na gasolinahan para lagyan ng gasolina ang kanilang mga sasakyan noon. Bumabalik sa sira-sirang hardin. Wow! Isang Porsche 911. Nagpapahinga si Ben. Sa hardin, binuksan niya ang pinto nang makita ang dalawang bagong sasakyan, at siya. Agad na sumigaw, tiyak na hindi ito ang mga modelong mas mababang spec. Alinman. Hey! Ito ay dapat na hindi bababa sa 2 hanggang 3 milyon bawat kotse. Sino ang nagmamaneho? Sila. Bakit pakiramdam ko nagdadrive sila papunta dito? Huwag mong sabihin sa akin yan, Fane. Nanakit muli ng ilang tycoon at narito sila para gumawa ng gulo para sa atin. Zina. Tumayo din, lumunok. Maya-maya pa, dumiretso na ang mga sasakyan, pumarada sa loob. Ang perimeter ng bakod ng hardin. Mom, bumalik na kami. Si Selena noon. Ngiting-ngiti, purong kaligayahan sa kanyang ekspresyon.
Kabanata 212. Sa nakalipas na 5 taon, magkasamang nagdusa ang kanilang pamilya. Sa panahong iyon, palaging inisip ni Selena kung gaano kaganda ang mamuhay ng magandang buhay. O magmaneho ng magandang kotse. Sa kasamaang palad, wala siyang masyadong mapagpipilian noon. Nakapanganga na lang siya at nagpatuloy para mabuhay. Ito ay natural lamang. Na siya ay dinaig sa pagkahilo dahil sa wakas ay makapagmaneho na siya ng isang marangyang sasakyan. Nagkakahalaga ng higit sa 2 milyon. Ako, si Selena. Mabilis na lumabas si Fiona. Bahay. Napansin niyang si Fane at Selena ang bumaba sa mga sasakyan, at bigla siyang sumigaw sa bahay, Andrew, halika rito. Tingnan mo, ito ay atin. Anak na babae. Oh my goodness, ang ganda ng sasakyan. Ito ay dapat na nagkakahalaga ng medyo A. Medyo sentimos. Selena, anong nangyayari? Lumapit si Ben sa kanya. Ito. Dapat ay mahal, at mukhang bago. Mahal na Diyos, huwag mong sabihin sa akin na ito. Sa iyo ba? Tanong niya. Well, napatingin si Selena sa asawa. Nakasimangot, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Kung sinabi niya iyon sa kanyang ina. Si Fane ay may maraming pera para bilhin ang 2 kotseng ito, tiyak na gagawin niya. Isipin na tumanggi si Fane na kunin ang kanyang pera upang mabayaran ang kanyang ninakaw. $3.8 milyong. Hindi siya magiging masaya noon. Ibinahagi ni Fane ang kaisipang ito at natulala rin siya tulad ng kanyang asawa. Mabilis na humakbang si Fiona nang hindi agad nakasagot si Selena. Nakikita ko, Fane, maliit kang punk, ginawa mo ba? Ibalik ang 3.8 milyon ko. Siya half. At kinuha mo lang ang pera pambili. Itong 2 sports car. Sobra na. Iyan ang pera ko. Paano mo na lang? Gamitin ito para bilhin ang iyong sasakyan ng walang pag-aproba ko. Masyadong mahal ang mga sasakyang ito. Ang ginagawa lang nila ay magsunog ng buta sa iyong bulsa. Okay lang kung mayaman kami, pero kami. Hindi man lang makakain ang sarili natin kung hindi. Swerte ni Fane at si Selena ay kumikita na ngayon. Hindi ito magiging problema. Tumanggaw si Andrew. Mula sa gilid, tinitigan niya ang mga gwapong bagong sasakyan, ang pulang pintura niyan. Kumikinang sa kanilang mga katawan. Ang tanawin ay nagpadala ng lamig sa kanyang gulugod. Saan ginawa? Humanap ka ng pera. Sabihin mo sa akin, Fane, nakita mo ba ang aking 3.8 milyon? Sabi ko, hanapin mo ito para sa akin, hindi gamitin ito para bumili ng mga bagong sasakyan. Sinaman ng tingin ni Fiona si Fane. Humihingal sa galit habang nagtatanong. Iyon ang kanyang pera, siya. Buhay. Saglit itong pinag-isipan ni Fane, at maya-maya lang, tumawa siya. Nanay. Paano ako? Sabi niya sabay ngiti. Hindi ito ang iyong pera. Kung ganoon ay, sayo pang ka, mayroon ka pa bang ganoon kalaking pera? Magkano ka pa? Mayroon. Ilabas mo at ibigay mo sa akin ang 3.8 milyon ko, inilahad ni Fiona ang kanyang kamay. Kay Fane habang humihingi ng pera. Napangiti si Fane. Hindi ko rin pera. Binili ni Tanya ang mga sasakyan para sa akin. Hey, pati si Selena. Nakahinga ng maluwag. Tama iyan. Ginagawa ni Tanya ang lahat ng walang A. Thought given to it, mabilis niyang dagdag. Binigyan lang niya kami ng kotse pagkatapos. Nalaman niyang wala kami. Ito ay para magkaroon tayo ng sariling sasakyan. Magtrabaho. So binigay ni Tanya sa'yo. Iyan ay kahangahangang. Nagbigay siya ng ganyan. Mga mamahaling sasakyan sa atin ng ganyan. My goodness, baka tumakbo lang ang swerte natin. Labas. Tuwang-tuwa si Andrew. Humakbang siya at maingat. Ibinababo niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng sasakyan na para bang hinihipo niya ang isang bata na walang sira. Balat. Magkano ang isa nito? Kahit 1 milyon. Ito ay isang Porsche, tama ba? Ito. Halatang hindi alam ni Andrew ang mga sasakyan. Dad, ito po ang Porsche 911. Ang pinakamurang modelo ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 milyon, ngunit hindi ito ang hitsura ng isa. $1 million na modelo. Wika ni Ben habang nakatutok ang mata sa kotse. Tanya. Napakabait na tao. Kakalabas lang ni Joanne sa kusina. Narinig niya ang buong pag-uusap at magiliw na nagsalita, hindi ko alam kung paano. Maaari tayong magpasalamat kay Miss Tanya. Siya ang ating tagapagligtas, malaki ang naitulong niya sa amin. Dati, at ngayon ay binigyan niya kami ng mga mag-agarang sasakyan. Upang gawin ang lahat. Naniniwala na si Tanya ang nagbigay ng mga sasakyan, si Fane ay nagtago pagkatapos niyang isipin. Ito saglit. Ang mga kotse na ito ay hindi rin sa amin, sila ni Miss Tanya. Binili lang niya ang mga ito upang hayaan kaming magmaneho sa kanila, kaya karaniwang sa kanya sila. Kami ay
Binigyan lamang ng pagkakataong palayasin sila, ngunit kailangan nating magbitiw kung ako. Magbitiw. Kabanata 213. Eksakto. Ganyan yan. Nagawa ni Selena ang isang awkward na ngiti. Kung siya. Nalaman ng ina na ginamit ni Fane ang kanyang pera para makabili ng 2 sasakyan na nagkakahalaga. Mahigit 5 milyon, malamang nasasabihin niya kay Fane na halukain ang kanyang wallet. Harap niya. Buti na lang at mabilis na tumayo si Fane. Itinulak lang niya ang responsibilidad kay Tanya. Siguradong mayaman ang pamilya Drake. Hinayaan ka nila. 2 nagmamaneho ng mga kotse ng kumpanya, at ang mga ito ay napakarangyang modelo din. Paano? Magkano ang nagastos niya para mabili ito? Excited na tanong ni Ben kay Fane. Hindi lot. Mga 2.7 milyon bawat kotse. Ngumisi si Fane. 2.7 million per car. Just as I naisip, ang isang kotse na tulad nito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 milyon, at ito ay talagang 2.7 milyon kada kotse. Diyos ko, ito ay kamangha-manghang. Ito ay isang kotse na dapat imaneho ng isang tao. Sa sobrang tuwa ni Ben ay nagbigay siya ng isang maliit na pagtalon. Ang kanyang katawan ay praktikal. Nanginginig sa tuwa. Kung gayon, huwag sabihin sa akin na ang 2 kotse ay umabot sa higit sa 5 milyon sa kabuuan. Diyos ko, ang mundo ng isang mayamang tao ay hindi maisip. Si Zina noon. Natigilan din. Napalunok siya ng mapait na lagok. Sinadya niyang makita kung siya maaaring makihalubilo sa matataas na uri sa pamamagitan ni Ben. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang aristokrata. Siyempre pinalayas na siya sa pamilya, pero who knew if nakita ni Old Master Taylor ang liwanag isang araw. Hindi niya naisip iyon sa mga iyon. Na tunay na mayaman, ang 5 milyon ay isang patak sa balde. Atin ito. Magiging atin sila. Bulalas ni Fiona, Fane, Selena, si Miss Tanya ang anak ni James Taylor, kaya siya ang pinakamayamang babae sa kabuuan. Gitnang lalawigan, Fiona rumbled sa tuwa. Malamang mas mayaman pa ang pamilya Drake kaysa sa 4 major families. Parang si Miss. Talagang pinahahalagahan ni Tanya ang inyong dalawa, kaya sinasabi ko sa inyo na huwag gumawa ng anuman. Tanga, gumawa ka lang ng magandang trabaho at panatilihin ang iyong posisyon, maintindihan. Alam ko. Yan, Maria. Tiyak na magsisikap kami dahil napakabuti ni Miss Tanya sa amin. Ngumiti si Selena. Kaya kung hindi ka huminto sa iyong trabaho, ang mga kotse ay karaniwang atin. Sigaw ni Fiona. Kung tatanungin ka ng iba kung kaninong sasakyan ito sa kalye, sabihin mo lang na ito ay sa iyo. Intindihin. Sabihin mo lang sa kanila na binili mo ito. Ang iba ay hindi. Alamin ang buong sitwasyon, kaya tiyak na maniniwala sila sa iyo. Magkakaroon tayo ng ganyan. Isang hindi mapag-aalinlanganang reputasyon. Biglang umusbong sa loob niya ang pagiging vanity ni Fiona. Hey! Gusto ko ring sumakay sa kotseng ito balang araw. Kailangan kong lumabas sa mga lansangan. Sa loob nito. Sige. Huwag mag-alala. Sasabihin namin sa lahat na binili namin. Tayo mismo. Tumingin si Selena sa asawa at pinakitaan siya ng walang katatawanan. Ngiti, hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiyak. Ang mga kotse ay kanila sa first place pa rin. Sige. Bakit hindi ka pumasok at magpahinga? Una, handa na ang hapunan kapag tapos na ang kanin. Isang nasisiyahang ngiti ang sumilay. Ang mukha ni Joanne. Magiging maayos ang lahat hanggat nabubuhay ng maayos ang kanyang anak. Buhay. Siya ay palaging naniniwala na ang kanyang anak na lalaki ay hindi pababayaan ng Taylors down. Sina Fiona at Andrew, pati na rin ang iba pang miyembro ng pamilya Taylor, ay gagawin. Tiyak na kinikilala ang kanyang anak sa huli. Oh, tama. Nakatulong ka bang tumingin? Para sa pera ko ngayong hapon, Fane. Tinaas ni Fiona ang tanong ng ang. Nawala ang hype. Curba ang mga labi ni Fane sa isang matigas na ngiti. Nagsundo kami. Saglit, ngunit walang mga pahiwatig sa ngayon. Tinawag kami ni Miss Tanya. Pagkatapos at hiniling sa amin na pumili ng kotse. Noong una, akala ko isasama niya kami. Pumili ng isang regular na kotse, ngunit sino ang nakakaalam na talagang dadalhin niya kami sa isang tindahan ng Porsche. Dapat kang magsimulang maghanap ng mas mahirap, kung gayon. Binigyan kita ng 7 araw pagkatapos ng lahat. Maaari mong mahanap ang pera, o babayaran mo ako ng ganoong halaga. Pera. Naiintindihan mo ba? Kabanata 214. Huwag kang mag-alala, Maria. Siguradong maibabalik ni Fane ang pera mo. Binigay ni Selena. Her a tight smile and replied, sige. May class reunion kami ni Fane mamaya. Niyaya kami ng iilan sa mga dati kong kaklase na pumunta at uminom at
Kantahin ang ating mga puso sa isang bar. Hindi ko pa sila nakikita sa habang buhay, kaya kailangan kong umalis. Nagpahinga sandali sina Fane at Selena bago sila nag-shower, at sila. Pagkatapos ay naghanda upang lumabas kapag oras na. Nanay, nasaan ang mga sasakyan? Nagdilim ang ekspresyon ni Selena nang makita ang bakanteng balkonahe. Siya. Narinig niya ang tunog ng umaandar na sasakyan nang siya ay naliligo ngunit ipinagpalagay niya na ito ay nanggaling sa kalsada. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng mga Porsche. Pinalayas. Inilabas ni Zina at ng iyong kapatid ang mga sasakyan para umikot. Simpleng sabi ni Fiona. Napaawang ang sulok ng bibig ni Selena. Hindi ba pwede? Magmaneho ka lang ng isang kotse kung gusto nilang magmaneho ng ganyan. Sabi niya kay Fiona. Bakit pinaalis nilang dalawa? Alam nila na kailangan kong pumunta para sa isang appointment. Bakit hindi sila nag-iwan ng isang kotse para sa akin? Ano ang dapat, Fane? At gagawin ko ngayon? Gusto lang lumabas ng kapatid mo at magpakitang gila sa harapan ng mga kaibigan niya. Sumagot kaagad si Fiona, pinaalis ang anak niya. Alalahanin. Hiniling niya sa inyo ni Fane na tumawag ng taxi kung saan man kayo dapat. Na mauna at hayaan silang magmaneho ng mga kotse, at maaari mo silang tawagan kapag ikaw ay malapit nang umalis. Ihahatid ka nila ni Zina. Natigilan si Selena. Inilagay ni Fane sa panganib ang kanyang buhay sa larangan ng digmaan para kumita ng pera para sa kanila, at binilipan niya ito ng mamahaling sasakyan para makatayo siya ng may pagmamalaki. Bago ang kanyang mga kaklase. Hindi niya akalain na ang kanyang sariling nakababatang kapatid at ilalabas ni Zina ang mga sasakyan habang sila ay naliligo. Sa huli, lahat siya. Ang magagawa ay mag-flash ng masakit na ngiti. Mukhang taxi lang tayo makakatawag. Malungkot na wika niya. Nagkibit balikat si Fane, isang tipid na ngiti. Pati mukha niya. Walang paraan. Sino ang nakakaalam na mayroon kang ganyan? Walang kwentang kapatid. Napaisip siya. Yung dati mong university. May kultura ang mag-asawa, tama ba? Sana hindi sila kasing snob ni Rachel, kailan? Sinabi niya iyon, mukhang may naisip lang si Fane habang idinagdag niya. Oo. May nangyari ba sa inyo ni Rachel noong panahon nyo? Araw ng unibersidad. Bakit kanya ay traitor nang napakasama kung hindi? Siya. Mabibigyan ka man lang ng kaunting respeto pagkatapos ng maraming taon, di ba? Naramdaman ni Selena. Nalulula sa sandaling iyon. Lagi niyang iniisip na mas maganda siya sa akin noong unibersidad, kaya naisip niya na siya ang dapat klase. Pero, naku, pagtatapos ni Fane, kaya kasi hindi siya kasing ganda. Ikaw, ngunit iniisip pa rin niya na mas maganda siya kaysa sa iyo. At naiingit siya sa iyo dahil nang iyon. Kaya ngayong kasal na siya sa isang mayamang lalaki, sinusubukan niyang i-stamp out. Presensya mo. Mabilis na kinuha ni Fane ang nakapaloob na mensahe. Huwag mag-abala tungkol sa mga taong ito, idinagdag niya, talagang mababa ang kanyang sarili. Pagpapahalaga. Tama iyan. Isang magiliw na ngiti ang ibinigay ni Selena sa kanyang asawa sa harap niya. Bumaba ang tingin sa damit ni Fane. Bakit hindi ka bumili ng mas magandang damit mamaya? Bumili ka nga sa akin kanina, pero sa iyo. Tiningnan ni Fane ang kanyang relo. Hinding-hindi. Isip, wala tayong gaanong oras. Medyo malinis din ang damit ko, at ako. Nagbago lang sa kanila. Hindi namin kailangang pumunta at bumili ng espesyal na magarbong damit. Hindi mahalaga kung ano ang isusuot ko, basta maganda ang suot mo. Tiyak na alam mo ang iyong paraan sa paligid ng mga salita. Nagpalitan silang dalawa. Salita habang naglalakad sila palabas. Mabilis silang pumara ng taxi at dumiretso sa ang Lotus Bar. Sa sandaling iyon, medyo marami na ang nagkukumpulan. Bago ang pasukan ng bar. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Hugh. Tama, meron. Isang sorpresa para sa inyong lahat ngayon. Ang aming klase Belle Selena Taylor na nagkaroon. Nawala sa radar sa loob ng mahabang panahon, sasali sa amin. Nagkataon na tumakbo ako, papunta sa kanya sa pasukan ng zoo, at naisakay ko siya. Talaga, ilang taon na namin siyang hindi nakikita. I wonder kung kumusta na siya ngayon. Kabanata 215. Siya ay isang babae ng pamilya Taylor at may husay sa negosyo. Ako tandaan kung paano ang kanyang mga resulta ay palaging ang pinakamahusay na kapag nag-aaral pa kami. Magkasama, siya ay dapat na mas mahusay kaysa sa aming regular na white collar. Mga manggagawa, malakas na wika ng isang babae. Nakasuot siya ng malutong na puting kamisete at isang itim na lapis na palda. Hey, I don't think you'll ever be able to imagine what
Talagang nangyari kay Selena at sa ginagawa niya ngayon, Rosa. Inayos ng lalaking may salamin ang kanyang salamin sa tungki ng kanyang ilong. Naglabas siya. Isang matalino, nakaistilong mukha. 5 taon na ang nakalilipas, hindi nagtagal pagkatapos nating magtapos. Sinabi niya kay Rosa, nagpakasal si Selena. Ano? Nagpakasal siya. Nagulat si Rosa nang marinig iyon. Hindi ito itinuturing na huli na para sa modernong babae na magpakasal, lalo na para sa isang malakas, karera-oriented na babae tulad ng Selena. Higit pa rito, siya ay 27 taong gulang lamang. Si Selena ay halos kasing edad niya. Kung nagpakasal siya 5 taon na ang nakalilipas, kung gayon ang kanyang anak kung mayroon man siya ay magiging kayang maglakad at tumakbo ngayon. Pero hindi ba totoo? Narinig ko rin ang chismis. Nakangiting sabi ng isa pang babae. Kailangan pa niyang sumama. Kay Rachel. Naging malungkot ang ekspresyon. Hindi niya inaasahan na inimbitahan ni Hugh si Selena sa kanilang pagtitipon. Nang hapong iyon, bagamat nagkaroon sila ng kanyang asawa. Lumayo nang hindi nasaktan kay Fane sa kindergarten, ang mga taong mayroon sila. Ang inupahan upang ipaglaban ang mga ito ay natalo ng itim at asul. Lahat sila ay pinadala sa ospital at ang kabuoang bayarin ay malamang na umabot sa 2 hanggang 3 milyong piso. Higit pa rito, ang mga taong ito ay kailangang pumunta para sa pisikal na rehab. Bukod sa mga bayad sa paggamot, siya at ang kanyang asawa ay kailangang magbayad pa. Isa pang kaakit-akit na halaga ng pera kahit na ano ang magpapatahimak sa kanila. Ang kabuuan. Ang halagang kailangan nilang gastusin ng kanyang asawa ay sapat na para gawin sila. Umiyak. Anong meron, Rachel? Bakit mukha kang masungit? Huwag mong sabihin sa akin. Hindi ka ba umaasa na makita siya? Kumunat ang noo ni Hugh. Siya palagi. Naisip na tila may sama ng loob si Rachel sa lahat. Oh, tama. Ngayon naalala ko na. Hindi kayo magkasundo ni Selena, di ba? Tinanong ng babaeng nagngangalang Rosa Reyes, ano ang mali? Nakita mo ba siya? Kamusta na siya ngayon? Alam mo ba, ang dami pang iniisip ni Rachel. Ito, mas nagalit siya. Siya ay binubuli ng walang kabuluhang iyon. Asawa niya ngayon. Higit sa lahat, hindi sila mangangahas na saktan ang ibang partido na sa hinaharap. Dahil wala sina Fane at Selena. Naisipan ni Rachel na magsabi ng isang bagay para sirain ang kanilang reputasyon. Nagmumuni-muni. Over it for a while? She then commented, don't talk about it anymore, ako lang. Nakilala ang kanyang pamilya kaninang umaga habang nirerehistro namin ang aming anak sa kindergarten. Napaka-ipokrito ni Selena ngayon. Wala siyang pera. Ngunit siya struts tungkol sa kung siya ay isang tycoon. Hey, I bet you guys huwag. Alam kong nagpakasal siya sa isang delivery boy. Ito ang nangyari, ang Taylor. Kailangang ipadala ng pamilya ang isa sa kanilang mga anak sa militar. Ikinwento muna ni Rachel ng detalyado ang mga problemang kinakaharap ni Selena sa loob ng 5 taon na ito. Bago niya tapusin ang kanyang kwento. Kaya isipin mo, magkano ang pera? Magkakaroon ba ang isang walang trabaho, trash picker? Malamang hindi pa nakabalik ang asawa niya. Sa loob ng mahabang panahon, at tiyak na isa na siyang naghihikahos na kaluluwa. Kahit sa lahat, dinala pa rin nila ang kanilang anak na babae upang magparehistro sa pinakamahusay na Middle Province. Pribadong pag-aari ng kindergarten ngayon. Tama iyan. Gusto pa rin nila ang pinakamahusay. Kindergarten kahit wala silang pera. Lahat ng usapan. I wonder kung sino. Nanghiram sila ng pera para bayaran ang tuition fee. Dumating din si Dylan sa pagtitipon, ang kanyang mabilog na figure ay humihina ng husto. Hindi siya naging maganda. Mood sa buong araw. Gayunpaman, ang mga kasama ni Rachel sa universidad ang mga babae. Sa partikular, lahat ay may magagandang figure at may kaakit-akit ding mga tampok. Bahagyang naangat ang kanyang maasim na kalooban sa nakita. Nagpasalamat siya sa mga lucky stars niya. Dumating kasama ngayong gabi, ang kanyang mga mata ay biniyayaan ng makitang ganoon kaganda. Mga babae, hindi pwede. Grabe yon. Bali kung mahirap sila, pero peke. Appearances to, hindi akalain ni Rosa na magiging ganito si Selena. Hindi lang siya nagpakasal sa isang mabuting lalaki, kinamot pa niya ang kanyang mga bulsa. Alang-alang sa kanyang kawalang kabuluhan. Ang kanyang untainted impression kay Selena kaagad na basag. Kabanata 216. Tama, si Selena ay parang ibang tao na ngayon. Napaka-ipokrito. Siya. Walang pera, ngunit gusto niyang magpanggap na mayroon siya. At kayo naman. Hindi pa niya nakikilala ang kanyang asawa, mabangis na sabi ni Rachel. Ganyan siya. Taong hamak.
Ang alam lang niya ay nakikipag-away, at hindi siya ganoong pinag-aralan, ginagawa niya. Walang iba kundi makipag-away buong araw. Hindi ko maisip kung ano ang magiging kinabukasan ni Selena. Mag-asawa ka sa lalaking ganyan. Ang kaninang tahimik na si Dylan ay nagpaypay. Ang apoy sa pagsasabing, tama. Ang mga taong katulad niya ay laging may karahasan. Mga ugali, hey, if Selena provoke him one day, baka may kaso tayo. Pang-aabuso sa tahanan. Lalong natakot si Rosa nang marinig niya ito. No way. I hate. Marahas na lalaki. Anong klaseng lalaki ang nanlalako ng mga babae? Hindi ba? Sa tingin ko si Selena. Wala siyang magandang buhay ngayon. Pero binaril din ni Selena ang sarili sa paa. She's so pretty. So much so that she's even known as the beauty queen of middle. Lalawigan. Okay lang kung magpakasal na lang siya sa isang mayaman kahit sino. 10 beses na mas mahusay kaysa sa kanyang kasalukuyang asawa. Tumango si Rachel. Na parang nakaramdam siya ng galit para kay Selena. Ang galing ni Selena. Dati ay hindi isang vain pot. Napabuntong hininga si Rosa. Sayang talaga si Selena. Naging ganyan. Hey, may pera kasi siya dati. Siya. Wala masyadong pakialam sa itsura dahil mayaman siya. Ngayon siya na. Hindi na ang mayamang batang si Mrs. na wala ang kanyang pamilya na sumusuporta sa kanya. Siya ay. Marahil ay hindi pa rin sanay sa buhay ng kawawang makalipas ang 5 taon, at siya. Iniisip pa rin na isa siyang high-class na babae. Pagpapatuloy ni Rachel habang tumatawa. Pagkatapos niyang magsalita, napansin niya si Matt sa gilid, tahimik na naninigarilyo. Matt, bakit wala kang sinasabi? Sabi niya, nako, malapit na ako. Nakalimutan mo, ex mo si Selena, di ba? 1 taon kayong nagde-date. Bumalik sa universidad, tama ba? Nagdilim ang ekspresyon ni Matt. Rachel, bakit ikaw? Gusto pa rin magsalita ng kalokohan. Sagot niya, ilang taon na ang anak mo? Malamang mas matanda kay Selena, di ba? Nanay ka na, pero bakit ako? Pakiramdam mo ay nag-iingat ka pa rin ng maliliit na marka laban sa kanya. Anong chivalrous? Lalaki, nagsasalita para sa kanya. Don't tell me na gusto mo siya. Baka ikaw pa. Lihim na nagtatanim ng nararamdaman para sa kanya. Si Rachel ay sumilay ng isang walang halong ngiti, hindi. Pagmamalasakit sa girlfriend ni Matt na tumabi sa kanya. Yung expression niya. Napalitan ng ngisi. Matt, totoo ba yan? Yung ex mo si Selena Taylor. May gusto ka pa ba sa kanya? Napabuntong hininga ang magandang dalaga na nakatayo sa tabi niya. Sa kanya, nakasuot siya ng mapanuksong mini black dress. Huwag kang makinig sa kanya. Breathe. Nangyari yun ilang taon na ang nakalipas. Ikakasal na kami kahit papano, ikaw ba? Talagang nagmamalasakit sa lahat ng ito. Agad namang nagpaliwanag si Matt kay Britney noon. Kanya, siya ay mula sa isang mayamang pamilya at itinuturing na isang mayaman na kabataan. Ginang, si Matt naman ay isang kaakit-akit na binata. Kasama niya, Britney na mamuhay ng komportable. Naiintindihan niya na ang isang tao na walang pera ay hindi isang tao sa lahat. Ang isang taong tulad nito ay ituring na basura kahit na ano. Kung saan siya nagpunta, iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang mabuhay sa kanyang kasintahan na sumama sa pera upang tamasahin ang buhay ng isang mayaman. Gusto kong makita kung mas maganda ba itong class bell mo kaysa sa akin. Nanganak na siya ng isang bata. Siya. Mukhang matandang kambing ngayon. Si Britney ay biglang umiling, maliwanag. Hindi nasisiyahan. Siya ay 24 na taong gulang lamang. Hindi lang siya bata, kundi siya rin. Nagkaroon ng mahusay na figure. Hindi siya naniniwala na siya ay hindi gaanong kaakit-akit kaysa itong tinatawag na Selena. Tama iyan. Siguradong hindi siya kasing ganda mo. Nagkaroon siya ng anak at namumulot ng basura para mabuhay ngayon. Paano siya kailanman? Kumpara sa iyo, ang batang may bahay ni Lee. Sinubukan agad ni Matt. Apela sa kanya. Syempre naman. Nagtaas baba si Britney, mukhang mayabang. Giraffe. Nandito siya. Nandito si Trevor. Sa sandaling ito, si Trevor, nakatatapos lang. Bumalik mula sa ibang bansa, ipinarada ang kanyang sasakyan malapit sa pasukan. Hindi masama, bro. Ganda ng BMW. Agad na napangiti si Dylan nang makita ito. Hindi ka ba nagmamaneho? BMW din. At hindi kasing mahal ng model mo. Nagkomento si Hugh. Hindi alam kung matatawa o iiyak sa sarili niyang kapalaran. Kabanata 217. Aba, gagamutin tayo ng asawa ni Rachel ha. Siya ay isang pabrika. Manager, isang malaking boss. Ang maliit na halagang ito ay wala sa kanya, Rosa. Nakangiting sabi. Nagdilim ang ekspresyon ni Dylan. Ito ay totoo, sinabi niya na siya
ay ituturing ang lahat upang palakasin ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, ang insidente. Mula sa umagang iyon ay gumastos siya ng maraming pera. Bukod dito, ang kanilang pabrika ay wala. Nakatanggap ng maraming order nitong nakaraang 2 buwan. Baka hindi siya makatapak. Ang bayarin kung kumain at uminom sila hanggang umabot sa ilang daang libo. Higit sa lahat, kakailanganin niyang magbayad ng maraming medikal na bayarin sa ospital. And, walang problema. Nagawa ni Rachel ang isang awkward na ngiti. Siya ay nagkaroon. Sabi niya habang nagyayabang. Hindi siya maaaring bumalik ngayon, hindi kapag siya. Reputasyon ang nakataya. Hello, everyone. Long time no see. Trevor. Chuckled heartily habang naglalakad. Tama na, Trevor, hindi namin nakita. Isa't isa sa mahabang panahon. Nandito kami ngayon para salubungin ka. Napangiti si Hugh. Anong nangyari? Hindi mo kasama ang girlfriend mo. Oh, siya. May ilang negosyong aasikasuhin ngayong gabi. Kaya pala wala siya dito. Trevor. Inis ka ng karamihan ng tao. Anong mali? Wala ba tayong lahat dito? Bakit hindi pa tayo pumapasok? Hey, hindi pa dumarating ang isang napakagandang babae. Gusto mo? Hulaan mo ang swerte, Trevor. Nagsalita si Rachel sa isang misteryosong tono. Isang magandang babae. Natigilan si Trevor saglit at pagkatapos niyang habulin. Isip, sagot niya, nandito ka na, so the only other person who you. Ang tawag kay Selena Taylor ay maganda, di ba? Anong nangyari? Nakaya nyo? Para makipag-ugnayan sa kanya, hindi inaasahan ni Rachel na hulaan ni Trevor ang napakabilis sumagot. Bahagyang umasim ang ekspresyon niya. Tama iyan. Pumasok kami. Makipag-ugnayan sa kanya. Kaya lang, malaki ang pinagbago niya nitong mga nakaraang taon. Pagkatapos niyang sabihin iyon, mabilis siyang naglunsad ng isa pang pagsasalaysay ng ang buhay ni Selena kay Trevor, nakababalik lang sa bansa. Dito. Sandali, may huminto na taxi sa gilid ng kalsada. Bumaba sina Selena at Fane. Ito. Isinuot ni Selena ang branded na damit na binili ni Fane para sa kanya. Siya noon. Exuding gila sa kanyang sarili, mas lalo siyang naging babae kapag siya nagsuot ng bagong damit. Ngumiti siya ng matamis sa lahat ng makababa siya. Mula sa kotse, nagulat ang mga lalaki sa itsura niya. Matt, ikaw. Dito. Bahagyang nabigla si Selena sa nakita ng kanyang ex. Bumalik sa panahon ng kanilang mga araw ng unibersidad, nakipag-date siya kay Matt dahil sa tingin niya ay kaakit-akit ito. Sa kasamaang palad, pinahintulutan lamang ni Selena na hawakan ni Matt ang kanyang kamay kahit na malapit na. 1 taon nang dating. Sinabi niya sa kanya na gusto niyang isave ang lahat para sa kasal. Hindi niya inaasahan na makikipagtalo talaga si Matt sa kanya tungkol dito. Siya. Pagkatapos ay niloko siya at natulog kasama si Rachel sa kanyang likuran. Selena. Hindi matanggap ang isang bagay na ganito. Hindi niya matanggap ang sinabi ni Matt. Sa kanya na mahal niya siya ngunit natulog sa kanyang kaibigan. Hindi na kailangang sabihin, nasira siya. Up sa kanya. Siyempre, hindi rin magkasama sina Matt at Rachel. Matt. Gusto ng pera at gayon din si Rachel, ngunit ayaw hanapin ng dalawa ang pera mismo, kaya pinili nilang humanap ng mayayamang partner. Kung alam ni Selena, nandito si Matt, hinding-hindi siya darating kahit gaano pa siya kalaki. Pinindot. Nandito na siya, kaya ang tanging magagawa niya ay mag-manage maliit na ngiti. Oh, ito pala ang ex mo. Ang ganda niya talaga. Kasintahan ni Matt. Si Britney, humakbang pasulong. May malalamig na ngiti sa kanyang mukha habang nagsasalita. Nakakalungkot na ang isang napakagandang babae na tulad mo ay nagpakasal sa isang sundalo. Ni hindi niya kayang bumili ng scooter, at gumamit kayo ng taxi para pumunta. Sayang naman. Nang napakagandang mukha at figure. Ex. Saglit na natigilan si Fane. Bago siya nagbigay ng nakakalokong ngiti. Tila hindi ito magiging mapayapa. Gabi. Kabanata 218. Nilingga ni Selena ang asawa. Binigyan niya ito ng mapait na ngiti. Ikaw ba? Gusto mong marinig ang buong kwento? 1 taon lang kaming nagde-date nung university. Tumango si Fane. Hindi na kailangang ipaliwanag. Totoong hindi niya ginawa. Kailangang ipaliwanag ang anumang bagay. Kung tutuusin, lahat ng nangyari bago niya makilala si Selena ang kanyang negosyo. Bukod pa rito, malinaw niyang naalala kung ano siya. Nakita, dugo sa sapin, sa gabi ng kanilang kasal. Ipinahiwatig nito iyon. Si Selena ay hindi 1 taong natulog. Hindi man lang nagalit si Fane. At nagulat ito kay Selena. Higit pa rito, gumawa siya ng isang hakbang pasulong at humarap.
Ang babaeng unang nag-spark ng drama, si Britney. Ginagawa ba? Kung paano tayo nakarating dito, miss? Hamon niya. Masama bang gumamit ng A? Taxi. Dito, huminto sandali si Fane bago nagpatuloy, binigyang diin ang bawat isa. Salita, at saka, huwag mong maliitin ang mga sundalo. Mamumuhay ka ba ng ganito kapayapa? Nabubuhay nang wala tayo. Haha. Lagi kong naririnig na ang mga mahihirap ay masama ang ugali. Ito ang unang pagkakataon na nakilala ko ang isang taong napakahirap ngunit napakasungit. Napangiti si Britney. At sinenyasan ng isang Audi A6 na nakaparada sa gilid. Nakikita mo ba yon? Akin yan. Sasakyan. Hindi ito masyadong mahal, ngunit malamang na hindi mo kayang bayaran. Kahit na nagtrabaho ka sa buong buhay mo. Ito ang pagkakaiba natin. Sabi niya, yung iba nag-drive din dito, mga Audis, BMW. Hindi mo ba nararamdaman ang isang kabiguan bilang isang tao? Ano ang dapat ipagpatawad? Ibinigay ni Fane ang isang hindi mapakali na ngiti. Kung gusto mong gumamit ng mga kotse bilang isang sukatan para sa yaman, kung gayon. Kukunin namin ang dalawang Porsche 911 na mayroon kami sa aming bahay, hindi ba? Ibig sabihin mas mayaman kami sayo. Lumuhad ka ba at tatawagin mo akong daddy? Tapos, Porsche 911. Natigilan si Britney saglit, tapos siya. Sniggered. Nakakatuwa. Tatawag ba ng taxi ang sino mang may dalawang Porsche 911? Dito, bamaling ang tingin niya kay Rachel. Sinabi ng magandang babae na ito na tumawag ka ng taxi nang dalhin mo ang iyong anak para sa pagpaparehistro din, dagdag niya. Kayong dalawa. Hindi mo kayang bumili ng Alto, at sasabihin mo na mayroon kang 911. Sabihin mo sa akin, paano? Magkano ang halaga ng Porsche 911 sa iyo? Yung tipong kailangan mo. Madalas magpalit ng baterya. Ang ilan sa kanila ay hindi napigil ang tumawa ng. Narinig nila ito. Oh, Selena, hindi ko inaasahan na magiging ganito ka. Mapagmataas na tao. Pareho ka lang ng asawa mo. Walang malisa. Tumatawag ng taxi, ngunit sinasabi ninyong mayroon kayong Porsche 911, dalawa sa sila. Isang buntong hininga ang pinakawala ng babaeng nagngangalang Rosa. Pakiramdam niya ay mayroon si Selena. Tunay na nagbago. Nagkunwari siyang may pera kahit wala siyang. Lahat para sa kapakanan ng walang kabuluhan. Ito ba ang parehong kaklase na hindi nakalagay? Ganoon kahalaga sa pera. Rosa, hindi nagsisinungaling ang asawa ko, ginagawa namin. May dalawang 911. Binili namin ang mga ito sa hapon, iniisip na ito ay magiging mas madali para sa amin na magmaneho papunta sa trabaho. Paliwanag ni Selena na may suot na matigas na ngiti. Sige, kahit anong sabihin mo, hindi tulad ng uupo ako sa iyong sasakyan anumang oras. Malapit na, halatang hindi pa rin naniniwala si Rosa sa kanya. Oh, kayong dalawa. Dito, nagkataon lang. Lumapit si Fane kina Dylan at Rachel. Ang kanyang mga mata. Makitid. Parang kanina ka pa nakikipag-usap sa amin. Nakarating na tayo, ha? Nabalot ng takot si Dylan nang maalala niya kung gaano kahusay ang isang. Ang manlalaban na si Fane ay, kung paanong ang kanyang mga tauhan ay nakahiga pa rin sa mga kama sa ospital. Mabilis siya. Winuwagayway ang kanyang kamay ng walang palm. Hindi. Nag-chit-chat lang kami. Kami lang. Sinabi sa kanila na nakatagpo ka namin sa umaga. Iyon lang. Ang natitira sa. Nagpalitan ng tingin ang grupo. Si Dylan ay karaniwang umuusbong at maingay, ngunit. Ngayon parang medyo natakot ang factory manager kay Fane. Kabanata 219. Huwag na. Ang ilang mga tao ay masyadong makapal ang mukha, at wala tayong magagawa. Tungkol dito, kung sasabihin niya na mayroon siyang 911 ngunit hindi niya ito dinadala dito, ano? Magagawa ba natin? Hindi naman pwedeng pumunta na lang tayo sa bahay niya para tingnan, di ba? Bilang A. Planong nag-iisa sa kanyang isipan, pagkatapos ay nagsalita si Britney na may paghamak. Ngumisi, sige. Paano ito? Dahil class reunion ito, bakit hindi? We just go Dutch for today's bill. Hahatiin natin ang mga gastos sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga ulo. Naniniwala ako na ang isang taong nagmamaneho ng Porsche 911 ay walang pag-aalinlangan. Ito, walang sino man ay sapat na pipi upang hindi mapagtanto ang implikasyon nito, sila. Alam niyang sinasadya ni Britney si Selena. Siya ay halatang hindi natutuwa, nakatingin sa ex ng boyfriend niya. Nagsalita pa si Matt. Upon her behalf liar, and this only made a petty person like her even. Mas naiinis. Ang bayarin dito ay tiyak na hindi magiging mura at gagawin ng lahat. Kailangan pa ring maglabas ng kaunting pera kahit na hinati na nila ito.
Ito ay magiging awkward para kina Selena at Fane kung wala silang pera. Oo naman. Sa tingin ko ito ay gumagana. Si Dylan ay isang factory manager, ngunit hindi ito madali para sa kanya. Para kumita din. Hindi lang natin pwedeng samantalahin ang kanyang kabutihang loob. Tara na. Dutch. Ang kasintahan ni Hugh ay humakbang at nagsalita, isang maliit na ngiti sa kanya. Mukha. Si Dylan at Rachel ay hindi nais na tretuhin ang lahat sa unang lugar, kaya tuwang-tuwa sila nung narinig nila ito. Agad namang pumayag ang mag-asawa. Ang ideya, dahil ang karamihan ay sumang-ayon, kabilang ang patas na kumikita Rosa at ang naka-istilong bespectacled na lalaki na hindi nagkukulang sa pera, pumayag din ang iba. So ano ngayon? Sumang-ayon na ang lahat. Paano naman kayong dalawa? Ito ay hindi mura dito. Mag-isip ka ng 2 beses. Gayunpaman, kahit na tumawag kami para sa isang boto, kailangan mong sumama sa karamihan, kaya hindi mahalaga ang iyong boto. Dito, parang mas mayabang pa si Britney. Sasama ako sa kung ano man kayo. Magpasya ka, mahal. Hindi sigurado si Selena sa kanilang pinansyal na kalagayan, sila. Gumastos lang ng 5 milyon para makabili ng 2 sasakyan ngayon. Hindi niya alam kung magkano. Naiwan sa card ni Fane. Kung wala silang kahit 1 o 200,000 bucks, hindi talaga sila makapasok para maghapunan. Pagkatapos ng lahat, Fane. Halos lahat ng pera niya ay ginastos na ngayon. Simula nang bumalik siya. Gumastos siya ng mahigit 8 milyon sa kabuuan. Kung ano ang gusto mo, talaga, sinadya ko. Treat sila ng hapunan ngayong gabi. Tutal, hindi ko pa na-treat ang mga kaklase mo sa A. Pagkain pagkatapos naming ikasal. This is the first time I meet all of you, so naisip kong tretuhin ko ang lahat ng 1 beses. Hindi ko akalain na kayo na. Gusto kong mag-Olandes pero, dahil ganoon, gawin na natin. Dumating si Fane. Taos-pusong pagtiyak, bagamat may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Kinausap niya si Selena papunta dito. Ito ang mga dati niyang keskwela at bilang asawa niya, siya ang dapat na nagpapanatili ng kanyang reputasyon. Sinadya nga niya. Ipasa ang kwenta. Syempre, pagkatapos ay maaari silang tumawag para sa isa pang pagtitipon kung mayroon sila. Naging mabait na tao. Dahil sila ay mga snob at hindi magandang tingnan. Ito na ang huling hapunan na magkasama sila. Hindi niya inaasahan. Ang babaeng iyon na isipin na hindi niya kayang bayaran ang kwento kung hatiin nila ito. Ano ang A? Joke. Hindi bali mag-Olandes, maaari niyang bilhin ang buong Lotus Bar at Lounge. Ha! Dahil gusto mong gawin iyon, sino kami para manakawan ka? Pagkakataon. Natigilan si Britney saglit. Gumagawa ang lalaking ito. Walang laman na pagyayabang para sa kapakanan ng kanyang pagmamataas muli, naisip niya. Kung ito ang kaso, magkasya ito sa kanyang agenda. Ay treat mo kami. Hapunan. Totoo. Ikaw ang asawa ng aming klase Belle. Natural lang iyon. Tinatrato mo kami, na nagpakasal sa isang napakagandang babae. Ang may salamin sa mata. Inayos ng lalaki ang kanyang salamin na may gilid na ginto. Isang nakakalokong ngiti ang naglaro sa kanyang mga labi. Anong nangyayari ngayon? Ngayon mo lang sinabi na hindi madali para kay Dylan. Kumita ng pera, at ngayon ay iniisip mo na hindi madali para sa akin na kumita ng pera. Dahil ako ang nag-retreat sa'yo ng hapunan. Naisip ni Fane ang sitwasyon. Ay nakakatawa. Gusto ng mga taong ito na gawing biro siya. Kabanata 220. Halatang nanigas ang lahat ng marinig ito, lalo na si Britney, kanya. Ang mga tampok ay agad na nabaluktot. Iba iyan, sagot ni Britney, at hindi obligado si Dylan na i-treat kami sa hapunan. Mapagbigay lang siya. Anyway, ikaw. Sinabi mo mismo, first time mo kaming makilala. Magkaiba ito at iyon. Ano ngayon? Huwag mong sabihin sa akin na natatakot ka dahil gusto naming magpagamot ka. Tayo ngayon. Medyo nagpipigil ng tawa ang ilang tao. Matapos marinig ni Fane. Napupunta sila ng Dutch, sinabi niya na gusto niya silang i-treat sa hapunan. Bakit hindi niya sinabi kanina kung gusto niyang magyabang? Ito ay halatang gusto niyang magpanggap na mayaman siya kahit wala naman intensyon na maglabas ng pera. Sa kasamaang palad, ang lahat ay nagkaroon ng kaayla hilakbot. Impresyon ni Selena at ng kanyang asawa ngayon, kaya kinukutya nila sila. Nang hindi na nagdadalawang isip pa. Sige kung ganoon. Ang pagkain na ito ay nasa akin. Tara na. Uminom tayo hanggang sa nilalaman ng ating puso. Sabi ni Fane pagkatapos niyang ibigay. Naisip, let me warn you na medyo mahal ang bar na ito. Ang hindi bababa sa magagawa mo. Ang kailangang bayaran ay 10 hanggang 20,000 bucks. Hindi ko masasabi kung gaano kataas ang singil. Ilang daang libo o higit pa, marahil.
Gayun din, ang mga taong. Madalas ang bar na ito ay kadalasang mayayamang binata mula sa mga mayamang pamilya, ikaw ba? Sigurado ka bang gusto mo kaming tretuhin? Nakangiting sabi ni Britney. Ipinagpalagay niya na si Fane ay matatakot si Turnless pagkatapos niyang marinig ito at hindi siya magkakaroon ng kumpiyansa na pumasok. Ngunit masayang sumagot si Fane, mayayamang binata. Nakita ko. Marami sa kanila. Ken Clark, Michael Wilson, Neil Hugo, at ang mga katulad. Napabuntong hininga ang lahat ng marinig ito. Ang tatlong ito. Ang mga lalaki ay pawang mga batang Panginoon ng mga maharlikang pamilya. Bago si Dylan at ang. Sa iba, si Britney ay itinuturing na isang mayaman na binibini, ngunit ang pamilyang Lee ay itinuturing na isang pangalawang rate na blue blood na pamilya. Tulad ng para sa isang tao na nagbukas ng maliit na pabrika tulad ni Dylan, wala siyang halaga sa mga aristokratang ito, sila ay hindi lamang nakipagsiksikan sa paggawa ng isang produkto, at tiyak na sila hindi lang nagbukas ng isang pabrika. Diyos ko, alam mo ba na maraming aristokrate? Napalunok si Dylan. Nag-iba ang liwanag sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Fane. Siyempre. Lalo na sina Ken Clark at Neil Hugo. Natalo ko sila ng husto, bagaman. Hindi ko pa ginagalaw si Michael Wilson. Si Fane ay ngumiti ng masama habang siya Frank ang nagsalita. Namula ang mukha ng lahat. Seryoso ba ang lalaking ito? Ang lalaking ito ay binugbog ang dalawang young masters. Maninindigan ba ang kanilang mga kampon? Ito, marunong ka talagang magyabang. Mabilis na bamuka ang mga labi ni Britney. Sa isang malalamig na ngiti matapos ang kanyang unang pagkabigla ay hamuupa. Nakita mo na sila. Dati, ikaw, marami na rin ang nakakita sa kanila. Kung maglalakad ka sa mga kalye at makita sila mula sa malayo na binibilang na nakikita rin sila. At ginawa. Sa tingin mo talaga maniniwala kami na natalo mo sila. Ikaw sana. Matagal nang patay kung ginawa mo iyon. Pinulupot ng pagkabalisa ang loob ni Selena. Si Fane noon. Nagsasalita ng katotohanan, ngunit ito ay masyadong kahanga-hanga para sa kanila upang maniwala. Kung siya, hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, malamang na hindi siya maniniwala. Kanyang sarili. Seryoso, ang dali mong magsalita ng kasinungalingan na parang totoo ka. Tapat. Muntik mo na akong lokohin, pero hindi kami tanga. Napakadaling makita na imposible kapag pinag-isipan mo ito. Isa ka lang retired. Lalaking militar. Nandito ka pa ba at nakikipag-usap sa amin, buhay at maayos, kung ikaw talagang binugbog ang mga young masters ng Clarks and the Wilsons? Ay, teka. Don't tell me. Isa kang espiritong nakikipag-usap sa amin. Ang lalaking may ginto. Ngumiti ang rimmed glasses, nanliit ang mga mata. Naku mahal. Di bale na. Si Selena ay isa ng mapagmataas na tao na nagyayabang sa mga bagay na wala sa kanya. Hindi ko inasahan na ang kanyang asawa ay higit na mayayabang kaysa sa kanya. Ikaw. Ang dalawa ay talagang isang tagmang ginawa sa langit. Tahimik, Carl. Si Hugh lang ang nagsalita. Para kina Selena at Fane, tinulak nga niya silang lumapit, kung tutuusin. Ngayon na, lahat ay minamaliit si Selena, na konsensya siya. Noon lang niya nakita iyon. Hindi natuwa si Hugh sa sinabi ni Carl, sige, sige. Pumasok na tayo. Ako, iinom pa kung may bibili. Sure, sure. Inom pa. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.